kasama natin ngayon sa canyoneering experience natin si Kuya Albert. Hi po. Ang magiging local guide natin. Yeah. Siyempre bago lahat, ano Yeah. yung mga safety precautions na kailangan natin sa experience? Siguro, first, yung life jacket. Then, ang proper shoes natin. Waterproof camera. Simulan na natin. Sige. Ang canyoneering adventure sport ay ginagawa sa pagitan ng dalawang bangin. Tatawirin mo yung ilog sa gitna ng dalawang bangin at ngayon, first time ko gagawin ito. Unang sabak pa lang, may jump kagad. Exciting, di ba? Early 2000 nang dinala sa Cebu ang canyoneering ng mga dayuhan. Sa sport na ito, hindi lang lakaran o trekking ang involved. Meron din itong rappelling, rope work, technical climb, jumps, at swims. Dahil delikado at mahirap kabisaduhin ang daan sa canyon o mabanging bahagi ng bundok, kailangan may kasamang guide sa bawat canyoneering adventure. What a way to start an adventure. Talagang wala nang warm-up. Talon na agad sa waterfalls. Ito ang Pinoy Adventures! Papaiwan ka ba? Mula pa lang, talon agad! Woohoo! Hindi ko napigilan ang sarili ko at pumunta ako sa likod ng waterfalls para makita ko ang ganda ng canyon. After the first jump, kailangan mo lumangoy dun sa river para marating yung next waterfall. And then pagdating nyo sa next waterfall, mag-trek kayo pababa and then jump ulit. Sa 20 meters kaya safe na safe pagtatalon ka. Ang malinis at malinaw na tubig ng ilog ng Matutinaw ay nagmumula sa kabukalan o source ng fresh water na umaagos mula sa isang maliit na kuweba at umaapaw sa mga malalaking bato patungo sa ilog. Ang halos 18.5 kilometers ng Matutinaw River System ay hindi lang lugar ng kabuhayan dahil sa turismo, kundi source of pride din dahil ilang beses na itong nagawaran ng titulong cleanest river ng bansa. Perfect device for adventure. Waterproof iPhone. Yeah! Very pristine at well-preserved yung environment. Kasi on both sides, makikita mo yung mga puno, may mga canopies, and may mga shaded areas. So, ganda. Maganda na yung view, tapos lumalangoy ka pa, tapos malamig yung tubig. So parang perfect talaga siya. Before you get towards the end, kailangan nyo muna maglakad sa mga mababatong areas. And since umulan that day, hindi talaga namin makita yung mga tinatapakan namin. So kailangan talaga dahan-dahan yung paglalakad para hindi ka masugatan ng mga bato, para hindi ka ma-off balance. So, meron din konting danger involved.